Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banta kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po naging ligtas naman ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao at walang naging problema sa kanyang kalusugan pagkatapos ng kanyang naging laban kontra kay Mario Barrios nitong nakalipas na linggo lamang, ay nagbanta pa rin nga po ang isang brain expert na si Peter Maccabe. Siya po ang pinuno ng Brain Injury Association Headway. Ayon kay Maccabe ay ang boxing umano ay napakadelikadong sport sa lahat ng tao, bata ka man o matanda, dahil inaengganyo ng mga ito na tamaan ng bawat boksingero sa ulo. Subalit mas delikado daw ito kapag tumatanda ka na kasi mas matagal nang maghilom ang mga sugat at pinsala ng isang tao. Bukod dyan ay bumabagal na din umano ang mga reflexes kapag nagkakaedad. Kaya naman sa edad umano ngayon ni Pacquiao na 46 years old, ay mas doble na ang pagiging delikado ng pagboboxing. Kasi hindi na ito kasing bilis ng dati at mas madali na itong tamaan sa ulo kumpara noong bata pa ito na nakakaiwas pa siya sa bawat suntok ng kalaban. Paliwanag din ni Maccabe na lahat umano ng suntok na tumama kay Pacquiao simula nung kabataan nito ay naiipon yan hanggang sa pagtanda at posibleng lumabas ang epekto sa hinaharap. Hindi daw ito biro kapag nagkaroon ng permanent damage sa ulo ang ating pambansang kamao, lalo na kung may mabuong dugo sa utak. Kaya naman ang tanong ni Maccabe ngayon ay hindi niya daw talaga maintindihan kung bakit binibigyan pa ng lisensya si Pacquiao sa Nevada State Athletic Commission na lumaban at nakakapasa pa ito sa mga medical. Hindi lang umano si Pacquiao. At bagkus, kwinestyon niya din ang heavyweight legend Iron Mike Tyson na siyang lumaban din sa edad na 58 years old nitong nakalipas na taon lamang. Nilalagay daw kasi ng mga ito ang kanilang mga buhay sa alanganin. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila nahaharap nga po sa matinding reklamo ngayon ang Mexican legend, former 4 Division World Champion Erik Morales sa bansang Mexico. Matapos magreklamo ng dalawang babae na di umano ay inabuso at sinamantala sila ni Morales. Sa kasalukuyan po ay iniimbestigahan na ang mga akusasyon sa Mexican legend. Habang ang mayor naman ng Tijuana, Mexico ay agad ipinag-utos na magbitiw si Morales sa kanyang posisyon sa lokal na pamahalaan ng Tijuana, Mexico bilang Secretary of Welfare. Samantala, binastos naman nga po ni Turki Al-Sheikh ng Saudi Arabia ang former WBO Junior Middleweight World Champion Tim Tszyu matapos nitong matalo via 8-round corner stoppage sa kamay ni Sebastian Fundora sa undercard ng Pacquiao vs Barrios. Bumanat po kasi si Turki sa kanyang official social media account na ang pagkatalo daw ni Tim Tszyu kay Fundora ay ang siyang patunay lamang umano na hindi talaga karapat dapat mabigyan ng laban si Tszyu sa ilalim ng Riyadh season. Pwede naman daw mapakinabangan si Tszyu pero bilang sparring partner lang sa mga kampyon na lalaban sa event niya. Isang malaking insulto po ito para sa Australian fighter. Hindi po natin alam kung ano ang alitan na namamagitan sa pagitan ng dalawa. Pero kung atin pong matatandaan, ay nakatakda na dapat lumaban noon si Tim Tszyu kay Virgil Ortiz Jr. sa Riyadh season. Pero sa hindi malamang dahilan, ay biglang inalis ni Turki ang pangalan ni Tszyu sa listahan ng mga lalaban sa nasabing event. Sa kasalukuyan ay wala pa naman pong sagot si Tszyu sa maiinit na banat sa kanya ni Turki. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.